186 na tayo mga kapamilya, araw ng Huwebes. Narito na nga pinaghahanda na nga ni Mokang ng pagkain yung kanyang pamilya. Ngayon biglang pumasok si Olga, sabi naman ni Olga, ay hintayin ko na lamang si Ramon, paparating na yun. Ngayon, nakita ni Olga na dumating yung mga magulang ni Mokang at pinuri niya to. Sabi, aba, ang ganda ng mga suot niyo, bagay sa inyo. Sabi naman ni Nita, salamat po. Ngayon, bigla namang nagsalita si Olga, sabi niya, mainit ang ulo ni Ramon Mokang. Mabuti pa kausapin mo siya. Baka sakaling gumaan ang loob niya. Ngayon dumating na nga tong si Ramon at kakain na nga sila, no? Ayan. Habang sinasandukan ng ulam ni Olga si Don Julio, nagsalita na si Mokang, sabi niya, Albert, alam mo ba, sinimulan ni tatay yung negosyo nila, okay naman. Ganun ba? Anong klase negosyo yan? Eto, okay naman kasi nagpapautang naman kami sa mga taga-Quiapo. Pautang. Baka naman maisahan ho kayo niyan. Ay, hindi naman sa ganun. Mga kakilala lang naman namin yung mga pinapautang namin. Sabi naman ni Olga, magandang negosyo yan. Sabi naman ni Don Julio, ano naman ang maganda doon? Sabi niya, So sabi naman ni Mokang, Albert, balita ko meron ka daw problema galing sa negosyo, baka may maitulong ako. Sabi naman ni Ramon, hindi ka related dito, hindi mo maintindihan. Albert, baka naman matulungan na kita kasi total sisimulan na naman natin yung pagturo mo sa akin sa paghawak ng negosyo, di ba? Sabi ni Ramon, sinabi ko na lang hindi mo ito maiintindihan. Tapos sabi ni Marcin, mawalang galang na sa'yo, Albert. Mataas ang respeto ko sa'yo. Pero wag mo naman sanang pagtaasan ng boses ang anak ko. Sumingit itong si Don Julio. At bakit ha? Kayo nga itong bastos Sabi ni Mang Marsing, ayoko na ngang makialam, di ba? Pero pakialamero kang matanda ka, sabi niya, Ikaw ang bastos, hindi kami bastos, sabi ni Don Marsing, Tapos sabi naman ni Don Julio, tarantado ka pala, anong tingin mo sa'yo? Ha? Bata? Pares naman tayo matanda Tapos sabi ni Ramon, sumigaw siya, Tigil na. Tapos sabi ni Olga, huwag na muna kayo umalis, pwede naman natin ito pag-usapan, sabi ni Ramon, Olga. Tapos sabi ni Mang Marsing, Mokang, alis na muna kami. Ayokong sumama sa pagkain sa mga ganitong klase ng tao. Mokang, sasama ka pa sa amin o mag-i-stay ka muna dito sa aming asawa mo? Tumayo na rin si Mokang at sinama yung mga magulang niya. Ngayon, inalok ni Olga, Papa, kanin, gusto mo pa? Nakakatoto eksena to talaga Si Olga para bang walang nangyayari. Samantala, ito na humingi ng tawad si Ramon. Pasensya ka na, Mokang, at sa pamilya mo. Pasensya na kayo, alam ko na hindi ko dapat dinadala ang sama na loob mula sa trabaho hanggang dito sa bahay. At ngayon, ako na rin ang humingi ng dispensa sa inasal ng Papa. Sabi ni Don Marsing, sa tuwing nandito kami, para bang pinandidirihan kami, para ba ang tingin sa amin basura. Lagi na lang ganyan ang inaasal ng Papa mo. Ikaw, Ramon, maintindihan ka pa namin. Sabi naman ni Nita, lagi na lang siyang ganyan. Hindi na kami binibigyan ng respeto ang tingin sa amin mababang nila lang. Sabi naman ni Ramon, ako na lang kakausap kay Papa. Basta humihingi ako ng tawad sa inyo sa mga inasal niya. At saka gusto ko magkaayos-ayos na rin tayo. Dahil parte na rin kayo ng pamilya. Pamilya tayo, dapat tayo nagkakaintindihan. Bumalik na nga sina Martin sa Kasinita sa kwarto nila. Sabi naman ni Mokang, pasensya ka na rin sa mga nasabi ko. Hindi, wala ka namang kasalanan. Pasensya na ha. Yun na. Tapos pagpasok ni Martin sa Kaninita, sinundan ni Mokang. Sabi ni Mokang, Tay, hindi niyo na sana siya sinagot. Ba't hindi? Yun, hayaan na lang namin, tapos lalaki ulo niya, ganun-ganun na lang yun. Sabi naman ni Nita, kasi naman anak, talagang hindi talaga siya tumitigil Sabi ni Mokang, sige, ganito na lang. Para magkaayos-ayos tayo, isipin niyo na lang ako. Kasi, total, asawa ko na naman si Albert. Handa ko siyang pagsilbihan, katuwang ko na siya sa buhay. Isang pamilya na tayo. Kahit baliktarin natin ang sitwasyon, hindi natin may kakailan na magbalai kayo. Sabi niya, siya mismo ang magulang ng asawa ko. Hindi matanggap ni Marsing,
So yun, ayun na lang pakiusap niya. Ngayon si Ramon biglang pumasok sa kwarto at talagang nagmamaktul itong matanda si Don Julio. Sabi niya, hindi ko na talaga maatim, hindi ko na talaga masikmura ang sitwasyon. Sabi niya, no, alam mo Ramon, magmula nung dumating yan dito, lagi na lang silang asungot, lagi na lang silang pakialamero. Sabi naman ni Albert, hindi nyo na sana sila pinagsabihan pa ng ganun, diba? Kasi magulang siya ng asawa ko. Ayoko naman na mawala ang mga magulang niya dito dahil baka yun pa maging dahilan ng paghihiwalayan namin, sabi naman ni Olga, no? Ramon, ba't kaya hindi mo na sila ikuha ng bahay? May mga alam naman ako dito na malapit na sa atin para hindi naman malayo si Mokang sa mga magulang niya. Hindi siya papayag ng ganun. Basta, napag-desisyon ko na dito sila titira dahil parte sila ng pamilya natin. At meron lang kong pakiusap sa'yo, Papa. Siguro ito na yung pagkakataon para magpakumbaba ka, sabi ni Don Julio, no? Hindi pa yung pinapanganak ang tao magpapalood sa akin, tandaan mo yan, sabi naman ni Ramon. Opo, alam ko po yung Papa, pero sa akin na lang, ibigay mo na lang to sa akin, sabi niya, no? So nagkausap-usap nga sila dito sa long table. Sabi niya, no, hindi naman maganda na palakihin natin ang problemang ito. Maliit na problema lamang to, lalo na't isang pamilya na tayo dito, kaya dapat nagkakaunawaan tayo. Sa ngayon, ito lang muna masasabi ko. May mga transaksyon ho talaga kami na parte ng negosyo na hindi namin pwedeng ipaalam, no? Kahit na parte kayo ng pamilya, sana maunawaan nyo. Dahil ito'y masyadong maselan at kami lamang nakakapag-intindi. Sabi naman ni Ramon, padagdag pa niya, alam ko naman na may patakaran kayo at ganun din kami bilang pamilya. Sabi naman ni Papa, sabihin ka ba? Sabi naman ni Don Julio, no, ayoko lang talaga na merong taong pakialamero. Pero dahil sa pakiusap ng anak ko, sige, makikipag-ayos ako sa inyo. Hindi mo lang humingi ng tawad no? Hindi mo lang nagsabi si Don Julio ng sorry man lang Pero sabi ni Marsing, no, papayag ako makipag-ayos sa'yo kung hindi mo na kami lalait-laitin. Diba? So yun na nga, sabi naman ni Mang Marsing, balae, tinawag niya, no? Hindi talaga maatimin, hindi talaga matanggap-tanggap ni Don Julio na natawagin siyang balae. Kaya nakakatawa talaga ng eksena to Tapos si Olga natatawa pinipigilan na lang yung bibig Nakakatawa talaga to eksena to. So yun, sabi naman ni Ramon, salamat Papa. Diba? Kasi nga yung hiling niya talagang tinupad, diba, ni Don Julio. So yun, okay na sila. Nagkaayos na, handa raw silang makapag-ayos, di ba? So tinanggap ni Don Julio ang pamilya ni Mokang kahit labag sa kalooban niya. Sabi naman ni Olga, no, so magkaayos-ayos na tayo. Di ba? Wala na tayong problema, di ba? Dahil isang pamilya na tayo ngayon. Nakakatawa talaga 'tong eksena to Tawa ko ng tawa diyan Kumbaga kinakainan ni Don Julio yung mga sinasabi niya. Diba? Napapahinga na lang siya ng malalim Yan, no? So yun, tuwang-tuwa na naman sila, diba? Wala nang problema dahil naayos din naman nila agad ang problema nung gabing yan. Samantalang ito na, balik na tayo dito sa Red Phoenix, no? Itong si Roy, nako, kinausap niya si Angkong, sabi niya, alam ko Angkong, hindi mo magugustuhan itong ginawa ko, pasensya ka na. Pero dinouble course ko sina Mr. Salazar. Nabawi ko itong droga at kinuha ko yung pera niya. Sabi ni Odette Cano, sabi, tarantado ka Roy, babalikan tayo ni Mr. Salazar, hindi mo ba siya kilala? Sabi niya, lagot tayo dun. Sabi naman ni yung isa, hayaan na muna natin, may kipag-ayos tayo mamaya kay Mr. Salazar, basta ang importante nakuha natin yung pera. Sabi naman ni Roy, no, Angkong, mas natatakot ako kay Ramon kaysa kay Mr. Salazar. Ang importante, mabayaran na natin siya, no? Malaking problema to. Tapos ito na nga, yung anak na nga ni Mr. Salazar nasa morgue na, patay na pala, no? Nagagalaiti siya sa galit, halos mangiyak-iyak siya. Tinawagan niya agad si Chief Espinas. Pagsagot ni Chief Espinas, ano yon, Mr. Salazar? Pinatay ng mga Red Phoenix ang anak ko, sabi ni Chief Espinas, no?
sabihin mo lang sa akin, meron ka bang ipapatumba? Pero ano ba yun? Sabi ni ni Mr. Salazar, ang Red Phoenix gusto kong ubusin mo sila. Naku, malaking sindikato yan Kailangan malaki rin ang ibigay mong pera sa akin. Hindi ko na iniisip pa kung magkano ang ibabayad ko. Basta ang importante, maubos ang lahat ng Red Phoenix na yan. Gusto ko mapatay silang lahat. Sabi naman ni Chief Espinas na, sige, ibigay mo sa akin ng iba pa mga detalye. Naku, talagang pumayag na nga si Chief Espinas kasi malaki yung ino-offer na pera diba? Saka kahit na delikado, malaki naman yung ino-offer na pera. Kasi malaking sindikato yan diba? Mafia yan So pinatawag niya na sina Warden, sina Makasantos, saka si Balatukan. Meron daw agad na transaksyon, diba? Sabi naman ni Makasantos, aba, ayos yan yayaman na agad tayo. Sabi naman ni Balatukan, sino ho ba? Si Mr. Salazar, at ang gusto niyang pabagsakin ay ang Red Phoenix. Sabi ni Balatukan, malaking tao yan mafia yan, delikado yan, mahirapan tayo. Sino naman ang ibabala natin? Sabi ni Chief Espinas edi ang grupo ni Natanggol. Sabi ni Warden baguhan pa lang si Natanggol, hindi nila to kakayanin. Warden, Balatukan, hindi ko to tatanggapin kung hindi malaki ang in-offer sa akin. 100 million ito, sabi niya kaya ako to tinanggap, at sa katiwala naman ako na magagawa ito ni Natanggol dahil kailangan, sabi niya So sabi niya, meron agad customer. Iba talaga kapag maganda ang trabaho, kapag maayos ang trabaho, nilalapitan agad sila ng mga kliyente. So sabi niya, tawagin ninyo si Natanggol. Ito na nga, pinapunta na nga. Tanggol, pinapatawag ka ni Chief Espinas, meron siyang sasabihin sa iyo. Bakit ho? Sabi ni Celso Mayor, sige na Tanggol, huwag mo nang paghintayin pa si Chief Espinas, puntahan mo na siya. Sabi ng mga kaibigan niya, ito na nga yung sinasabi ko meron na naman ipapagawa sa kanya. Hindi ba siya pwedeng tumanggi? Sabi ni Ben, kapag tumanggi siya, maaaring buhay niya maging kapalit, o di kaya ayaw. At dito na po nagtatapos ang review ni Rica para sa gabi nito, mga kapamilya. Abangan natin ang mga susunod na mangyayari. Tuluyan na nga kakalabanin ni Tanggol ang Red Phoenix dahil nalaman niya na ito pala ang next mission niya, at kasama niya na dito ang tropahan, pati si Bubbles. Marami na sila dito dahil bigatin na to iba na to, mafia na to, uubusin nila dito na mamamatay ang Red Phoenix sa mismong araw ng pista ng itim na Nazareno. Magaganap ito sa pista ng Quiapo. Kaya wag natin itong palalagpasin, mga kapamilya. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, please like and share this video on your social media platforms. I-click mo na rin ang subscribe button at notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng FPJ's Batang Quiapo and other ABS-CBN shows tulad nito. Maraming salamat po, and God bless us all.